Representatives ng Amerika. Isa sa pinalpaan niya ng Third Technical Working Group sa kanilang counterpart sa US ang iba pang kailangang arrangements at marami pang dapat na pag-usapan. Pakinggan natin si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Ang magbabayad ng taripa na to ay ang mga Amerikano, ang mga importers, ang mga buyers ng mga produkto galing sa buong mundo. So sa huli, ang magbabayad po nito mga tarifa ay mga consumers po ng Amerika. Mga mamamayan ng Amerika na bibili ng mga produkto na inimport nila, sila po ang magbabayad nito mga tarifa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinatitiyak na gumagana ang lahat ng ospital sa kabila ng masamang lagay na panahon. May ulat si DK Sarate. Radyo Pilipinas, report. Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumagana ang lahat ng ospital sa kabila ng masama ang lagay ng panahon. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, ipinangako niya sa Pangulo na nakahanda ang lahat ng ospital, kabilang ang mga medical personnel, mga gamot at supply ng kuryente kahit magkaroon ng aberya sa tulong ng Department of Energy. Ito ay para tuloy-tuloy na mabibigyan ng serbisyo ang mga nagkakasakit at magpapakonsulta. Sa East Avenue Medical Center, nag-provide ang ospital ng dormitoryo para hindi mahirapan ang mga nurse sa pagpasok at uuwi ngayong masama ang lagay ng panahon. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samantala, mga pangmatagalang solusyon ng pamahalaan sa tuwing masama ang panahon, pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May live report si J. Mark Dagala. Radyo Pilipinas, report. Ipinagutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pagkakasama ng mga pangmatagalang solusyon tuwing tatama sa bansa mga bagyo at iba pang kalabidad. Ito ang tinura ng Pangulo makaraang sabi nito na gumagawa na ang manang paraan ng pamamaraan upang maibsan ang epekto ng masamang panahon at mga kalamidad sa mga Pilipino. Sinabi ng Pangulo matapos ang isinagawang situation briefing ng Office of Civil Defense sa Campo Aguinaldo. Sinabi ng Pangulo na sa kabila nito ay kailangan maging handa lagi ng publiko sa mga dumarating na sakuna. Anya, dahil sa epekto ng climate change na kailangan nang mag-adapt ang mga Pilipino sa padalas ng pagdating ng mga bagyo. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag. Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Maraming salamat. Live report ni J. Mark Dagala. Pasok sa mga klase sa Malabon City at Antipolo City, suspendido pa rin bukas dahil sa masamang panahon. May live report si Dayan Dayara. Radyo Pilipinas, report. Yan sa Omar, suspendido pa rin ang pasok sa mga klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Malabon City bukas dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot ng hanging habagat at pinalakas ng mga bagyo. Sa anunsyo ni Malabon City Mayor Jeannie Sandoval, inaasahan pa rin ang pagtaas ng tubig baha na abot ng 2 meters bandang alas 10 ng umaga bukas. Sa ngayon, ilang kalsada pa rin ang baha sa lungsod, gaya dito nga sa Barangay Tanyong. Samantala, nagsuspende na rin ang pasok sa mga klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Antipolo City dahil pa rin sa masamang panahon. Ay naman kay Antipolo City Mayor Junjun Inares, depende naman sa mga pamunuan ng pribadong paaralan kung magkakaroon o magpapatupad ng face-to-face classes o alternative delivery modes of learning. Pinapayuhan ang lahat na manatiling nakatutok sa mga mahalagang impormasyon o anunsyo ukol sa lagay ng panahon. Mula sa Malabon City para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, Dayan Layara. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tayo ng baboy and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boil. Is cool. Sana'y tinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay na may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon, para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pagpabuhay ng dugo at muscles. Ayun din, pag-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Mabilas 4:09 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa buos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunod sa apektuhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo, kag mga bahin sa Kabisayang nagkatunggan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Huwebes, Hulyo 24, tuwing 2025. Inang inyo tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinaman. Kalitan sa agrikultura kag infrastruktura sa Western Visayas bangod sa asod-asod nga bagyo naglabot na sa 147 million pesos. Sobra sa 600 milyones balor sa kalitan sa Antique bangod sang habagat kag krising. Deklarasyon sa State of Calamity sa Bilog Antique gin-recommend na sang PDRRMC. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 147 milyones pesos ang kalitan sa agrikultura kag infrastruktura sa asod-asod nga bagyo sa Western Visayas. Ini ang sandig sa latest monitoring sang Regional Disaster Risk Reduction Management Council 6. Sa 147 milyones pesos nga kalitan, kapin 25 milyones ang na-record sa agrikultura, 25 milyones ang na-record sa agrikultura kag 122 milyones naman sa infrastruktura. Ang mga nagkalaguba nga infrastruktura, pananom kagamitan sa pagpanguma kag pagpangisda ang na-record sa probinsya sa Aklan,
Antique kag Capiz. Samtang masobra 300 ka balay sa Western Visayas nga naguba bangod sa wala untat kapag ulan kag pagbaha. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 600 milyones balor sang kalitan sa Antique bangod sa habagat kag fishing. Detalye sang balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Masobra tunga sa bilyon ka peso ang halit nga ginbilin sang mabaskog nga ulan dala sang habagat nga ginpabaskog sang bagyong Krising sa probinsya sa Antique. Sa inisyal nga dato sa ginhiwat nga Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o kun ARDANA, yara sa masobra 626 million pesos ang kabilugan niya balor sang kahalitan sa Antique. Masobra 610 million pesos sa infrastruktura kag lifeline, samtang masobra 14 million pesos naman sa agrikultura kag pangisdaan. Nakabalhag man ang Antique sang halit sa livestock, tourism kag social sector. Sa pinakaulihi nga datos sang PDRRMO Antique, naglabos sa 242 ka barangay ang naapektuhan sang habagat nga ginpabaskog sa bagyong Krising sa probinsya sa Damlaglang. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Deklarasyon sang State of Calamity sa Bilog Antique ginrekomenda sang PDRRMC. Detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Gin-recommend na sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagpaydalom sa bilog na probinsya sa Antique sa state of calamity bangod sa epekto sang enhanced southwest monsoon. Sa ginhiwat ng council meeting, nagpasar sang resolusyon ng council para sa deklarasyon sa state of calamity sa bilog na probinsya. Sa subong, may 3 na kabanwa sa Antique nga ginpaidalom sa state of calamity ang mga banwa sang Barbasa, Sebaste kag Kulasi. Sino kay Mr. Broderick Tain, hepe sa PDRRMO, nag-request na sa special session sa Biyernes, July 25 sa Sangguniang Panlalawigan si Governor Paulo Javier bilang chairperson sa PDRRMC. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Kulasi Antique, ginpaidalom naman sa state of calamity. Detalye sang balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginpaidalom na sa state of calamity ang panwa sang Kulasi sa Antique. Sa ginhiwat nga special session ginaprubahan sa Sangguniang Bayan ang resolusyon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council na nagarekomenda sang deklarasyon sang state of calamity sa banwa bangod sa nanginhalis sang habagat na ginpabaskog sang bagyong Krising. Suno sa MDRRMC, yara sa masobra 18 million pesos ang halit sa agrikultura, lakip ng livestock sang Kulasi, samtang masobra 383 million pesos naman ang balor sang kahalitan sa infrastruktura sang banwa. Magluwas diri, nakabutang man sa resolusyon sang MDRRMC na 33 ka barangay sa Kulasi ang ginbaha, samtang 3 ka barangay naman ang nakabalhag sang landslide o soil erosion. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagpagwas ang resolusyon ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council sang Binalbaga Negros Occidental nga nagrekomenda sang pagdeklara sang state of calamity. Ini kasunod sa dako nga kalitan nga nabalhag sang banwa bangod sang malawi nga pag-ulan nga dala sang habagat sa datos sang LDRRMC nagdangat sa 2 patay kag masobran may 2,700 ka pamilya kon 41,000 ka tawo ang apektado sang habagat sa Binalbagan. Magluwas diri 4 ka pamalay nagkalaguba kag 3 ka area ang may nagluntad nga landslide. Multi-million man ang balor sang kalitan sa agrikultura, ginbilin sang habagat sa nanuwituay nga pananom, livestock kag palangisdaan. Samtang hugot nga ginabantayan sa Department of Trade and Industry Western Visayas ang presyo ug supply sa mga nagapangunang nga balaklon sa riyon kasunod sa nangin epekto sang habagat. Sunod sa DTI Western Visayas nagapabilin nga estable ang presyo kag bastante ang supply sa mga basic goods sa Antique, lakip na ang mga banwa sa Barbasa, Sebaste kag Kulasi lun sa ginpaidalom sa state of calamity. Aktibo man nga ginabantayan sang DTI ang pila ka mga produkto sa Iloilo, Capiz, Aklan, Negros Occidental kag Guimaras bisan nga wala pa sang may nagdeklara sang state of calamity. Ginpasiguro sang ahensya nga sa pihak sang indi manami nga panyempo, padayon nila nga ginapanumdum ang kinamatarong kag kaaraydan sa mga pumbalakal kag iduso ang fair trade practices. Nakapalabot sa masobra 45 milyones nga humanitarian assistance ang Department of Social Welfare and Development, mga lokal nga panguluan kag non-government organizations sa mga napektuhan nga pamilya sa Western Visayas
kag Negros Occidental sa southwest monsoon nga ginenhance ang bagyo Krising, Dante kag Emong. Sa 45 million masobra sa 38 milyones diri ang inhatag sa DSWD Field Office 6 lakip sa nagpalapot sang ahensya sang bulig ang masobra 56 lakip sa napalapot sang ahensya ang masobra 56,000 nga family food packs balor 38.3 million kag 50 non-food items balor 255,000. Naglabot sa masobra 93,000 ka pamilya ang naapektuhan sang abagat gikan sa mga probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental ka mga syudad sang Iloilo kag Bacolod may nabalagman nga 76 ka balay. Ang totally damaged kag 575 partially damaged mangod sa epekto sang habagat. Sa karon may masobra 115 pa ka pamilya ang nagatiner sa sulod sang evacuation center, kag masobra sa 227 ka pamilya ang nagatiner naman sa ilahimata ukon kakilala. Naghatag sang financial grant ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 pinagi sa Sustainable Livelihood Program sa mga hard on the spot sa giniwat nga mega jobs sa Iloilo Provincial Government Public Employment Service Office. May 18 ka HOTS ang in-profile, assess, orient kag ginpaidalom sa capacity building training sa SLP team sa regional office. Kada HOTS ginatagan sa 5,000 pesos ng Employment Assistance Fund. Ang EAF isa sa mga modalities ng SLP nga naghatag bulig sa mga benepisyaryo kung makakuha sa mga requirements sa pag-obra kapareho sa mga legal nga dokumento, medical exams, lisensya, uniforme, mga gamit, takip bisan pagkaon ka pamasahe para sa ilang pag-umpisa sang obra. Nagabot na sa Bacolod Silay Airport ang bangkay ni Lea Mosquera, ang Negrense overseas Filipino worker gikan Banwas ng San Enrique nga napatay kasunod sa missile attack sa Israel. Ang bangkay ni Mosquera ang ginsugata sa iyang mga pamilya kag mga abyan. Kaupod man sa mga nagsugata ang bangkay ni Mosquera sa paluparan sa Negros Occidental Governor Bong Lacson, Department of Migrant Workers NIR Director Glenda Aligunsa, OWA Region 6 Director James Mendiola kag Provincial Public Employment Service Office Head Karen Dinsay. Nauna na naging pambit ni Dinsay sa interview sa Radyo Pilipinas sa ginaparar na sa provincial government ang financial assistance ng ipalabot sa pamilya Mosquera. Naglabot na sa 12 ang nabalag na napatay bangod sa dengue sa probinsya sa Iloilo sini nga tuig ini matapos kami nagdugang nga isa nga napatay sa bulan sa Hulyo. Ang bago nga dengue fatality ang edad 9 ka tuig nga bata nga lalaki gid sa balasan Iloilo nga nagtaliwan sa Hulyo 5. Ang pasyente naka-experience sa dengue with warning signs. Sandig sa inisyal nga investigasyon sa Iloilo Provincial Health Office, ang bago nga napatay naka-experience sa hilanat sa isa ka adlaw, nagpakonsulta pang pagkasunod nga adlaw nagsakit ang tiyan kag nagdeteriorate bangod siniduan ang nabalag nga napatay sa dengue sa balasan subong nga 2025 isa napatay ang edad 27 anyos ka babae nga nagtaliwan sang bulan sang Pebrero. Ang pulo nga dengue fatality sa probinsyang gikan sa Putotan kag Carles nga tig-2, tig-isa naman nga fatality ang record sa Oton, Lambunaw, Sara, Tigbawan, San Rafael kag Dueñas. Panugyan sang Iloilo PHO sa pumuluyo nga kon maka-experience sang hilanat o kon sintomas sang dengue, gilayon nga magpakonsulta dugang pa sang PHO nga padayuno ng pagsunod sa mga tikang kontra dengue labi na ang pagpangita at pagguba sa mga ginapangitlugan sang lamok. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:20 sa hapon. Dugang ang mga balita sa pagbalik sang Headliners Plus. Nay, anong oras na? Oras ng gumising, anak. Dudong, tabi mo. Nay, anong oras na? Oras na mag-aahon tayo rito sa palayan. Nay, anong oras na? Oras ng tumaas-taas naman ang sahod ko. Nay, anong oras na? Oras na para sa pantay na sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Dal mo sana ang ulo sa ulo. May OPM na rock. Pinoy ako! May OPM na rap. What you know last night? Yo, it was the best! May OPM na mabagal. Magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
ang ating musika. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. It's a leap of faith. Actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Uy, Julie! Kamusta na ang video ni Elma? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko take lang yun. Sumama naman ako. Tapos, sirip niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa aton nga pagpangalaga diri sa Headliners Boss. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpapanaog sa cease and desist order si Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa pila ka proyekto nga ginadumala sa Iloilo City District Engineering Office. Partikular ang ongoing project sa Buntatala Creek, Dungon Creek, Kalubihan, Desamparados Creek ag sa area sa Iloilo River sa Barangay Mohon. Ini kasunod sa findings ng Iloilo City Drainage Task Force. Angot sa mga proyekto nga ginapananaw nagdulot sa problema sa baha sa pila ka barangay, labi na sa distrito San Jaro kag Santo Man sa ginpalabot nga reklamo sa pila ka punong barangay. Lakip sa gintumod ang DPWH Rehab Project sa Buntatala Creek kag ang Iloilo City Access Road. Igapatuban ang CDO in full force hasta hindi makahatag sa komprehensibo kag siyentipiko nga patag ang ICDO nga ang mga proyekto sa reclamation sa mga waterways ang hindi makatugas ang kaharitan sa palibot kag sa kabuhi sa pumuluyo. Santo sa CDO sang alkalde na pahayag na wala sang koordinasyon ang ICDO sa lokal nga panguluhan sa pag-implementar sa mga proyektong isa ka requirements santo sa DPWH Department Order 110 Series of 2015. CDO ang in-issue sang alkalde sa mga adlaw Hulyo 24. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. So, endorso si Mayor Mamon nga mangin presidente sang LMP Iloilo Chapter. Detalye sang balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Formal na naging endorso ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. si Badyangan Mayor Suzette Mamon agud magpamuno sa League of Municipalities of the Philippines Iloilo Chapter. Suno kay Defensor, naandan na sa mga alkalde sa probinsya sa Iloilo si Mamon bangod nagserbe man siya nga Vice Presidente sa LNP Iloilo. Magluwas diri siling ni Defensor maalam kag mapisan si Mamon. Nagpasalamat naman sa pagsalig si Mayor Mamon kay Governor Defensor. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa madasi nga pagresponde sang Rojas City Police Station gilayon nga nadakpan. Sa sulod sang 5 ka minuto, ang mga kawatan matapos magtawag sa 911 ang duha ka biktima sa Arnaldo Boulevard, Barangay Baybay, Rojas City. Kapisan sa report, nagtawag sa 911 ang nanay sang biktima nga nakawatan sa cellphone. Sa gilayon nga pagresponde sang kapulisan nadakpan ang mga suspect, na-recover ang cellphone sang biktima. Sunod sa Capiz PPO, madasig nga pagresponde ng kapakita sang dedikasyon sa kapulisan para proteksyonan ang publiko. Ini pagsunod man sa 5-minute response ng programa ni PNP Chief Nicolas Torre III agon mahatag ang kalidad ng serbisyo sa publiko. Madinalagon niya nadakpan sa Police Regional Office 6 ang 17 ka-wanted person sa Western Visayas sa sulod sang 24 oras nga manhunt operations. Sa 17 ginaresto, 5 ang most wanted kag 12 naman ang other wanted persons. Ang pagka-aresto sa mga wanted persons kabahin sa masangkat nga kampanya sa PRO6 batok sa mga ginapangita sa layi. Suno kay PRO6 Director Josefino Ligan, klaro ang mensahe sa kapulisan na seryoso sila nga matagan hustisya ang mga biktima sa mga wanted persons. Hindi magutat ang kapulisan tug tumini madakpan ang nabiling nga wanted persons sa Western Visayas. Arestado sang Estancia Municipal Police Station ang isa ka high-value target sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa barangay Santa Ana Estancia, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si Alice Perlin, 22 anyos, kag residente sang Purok 5, Barangay Bulacan nga Estancia, Iloilo. Nagkumpiska sa suspect ang 97 grams ang sabu nga nakabalor sang 659.6 thousand pesos. Ang madinalagon nga operasyon resulta sa kapin 3 ka bulan nga surveillance. Sa giniwat nga surveillance, natukiban nga nagakuha ang suspect sang supply sa syudad sang Iloilo kag ginabaligya sa banwa sang Estancia. Suno kay IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan ang away batok sa illegal nga droga obligasyon sang tanan. Gani ululupo dapat ang tanan sa pagtapna para sa malinong kag matawhay nga probinsya sang Iloilo. Sa pag-aresto sa suspect, kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ako ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sang suspect. Samtang ginihiwat sang High Value Crops Development Program ang second quarter national assessment sa probinsya sang Aklan Sining karon lang tinutoy sang national assessment nga pabakuron ng pagpatuman, koordinasyon kag pagpaambit sang epektibo nga pamaagi sa HVCDP. Lakip sa tumalambong ang mga opisyal sang HVCDP National Program Management Office, report officers kag focal persons gikan sa nagkalain-lain nga reyon sa pungsod. Dalang ilang mga hibalo, suhestyon kag inisyatibo para sa pagpauswag sang high value crops. Ngin pala agyan man ang kahiwatan
sa mga riyon nga magbinuligay, magiwat sang koordinasyon, kag pagpaambit sa mga maayo nga practice sa isa kag isa samtangin ang pambakod ang kooperasyon. Kapaday nga suporta sa mga inisyatibo nga makahatag sang oportunidad sa mga mangunguma. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:32 sa hapon. Natipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team, Webes, Studio 24, tuwing 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas.